Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. So, pasensya na kayo kung ngayon lang tayo nakaka-upload kasi ito yung mga inayos ko nung nakaraang bago mag-New Year yata. Isang araw lang to dinala sa akin. Napakadaming amplifier. So may tinitesting pa nga ako ito. Tapos na yan. So ang dami. Bali may dumating pa nga yan. Mga 3 yata. Basta sa isang araw siguro mga 8 yata. 7 o 9 na amplifier yung dinala sa akin. Inayos natin yan. So may player din tayong inayos pa na dalawa. Yan, meron din flat screen yan. Ito, meron din TV. Tapos ito, DVD player na Platinum Junior. So inubos natin yan kaya medyo napagod tayo. Kaya ngayon hindi pa rin ako pumapasok. Bakasyon muna. So ito, ang dami natin inayos nung nakaraang bago mag-New Year. So ngayon pahinga muna tayo. Bale, ito yung dinala sa atin na isa sa mga dinala sa atin na amplifier. So GX5 Pro. So ito muna yung pagpapractice natin. Problem nito, hindi tumutunog kasi parang hindi yata nag-switch on yung relay. So alamin natin yan. So yan, nakauna siya pero wala siyang tunog kasi hindi siya nag-switch on yung relay. So titingnan natin yan mga ka-G-Lovers kung anong problema nito. So yun nga mga ka-G-Lovers, kita nyo naman. So hindi talaga nag-switch on yung relay. Yan yung problema natin, kaya hindi siya tumutunog. So medyo uminit na nga itong resistor na to. Pero good naman yan, yung tinester ko kanina. So walang problema naman. So napansin ko may mga kinalawang dito mga ka-G-Lovers. Yan, kita nyo, yung jumper, kinalawang, kailangan natin palitan. Saka ito, pumutok yung fuse. So open yung fuse. So pag umopen yung fuse, malamang sa malamang may shorted yan dyan. So i-check natin yung mga output, baka may shorted nga talaga. Nung una kong pag-test ng fuse na to, nagtaka ko bakit nag-continuity test tayo, bakit nag-buzzer. So napansin ko pala meron charge siya ng konti yung capacitor, kaya nag-buzzer. Yan, discharge ko muna siya, nakalimutan ko pala yung discharge. May konti lang naman, hindi naman siya pure na mataas talaga. So buti na lang digital yung gamit natin. Nung pag-test natin ng pangalawa, so ito yung open. Yan, kita nyo, ito yung open, yung tinignan natin kanina. Tapos ito yung good. So yung isa ay sira. So yan, na-open yung fuse, may posibilidad na may tama dito sa mga output. Nung pag-check natin sa mga output, ito good. So mapapansin nyo naman kung naka-continuities kayo, mag-buzzer check yan. Yan, ito. Yan, nag-buzzer. So ibig sabihin may shorted. So baka nadamay lang yung iba. Dito sa kabila, wala naman. Yan, wala. Diba? Wala siyang buzzer. So ang gagawin natin, tanggalin natin yan lahat. Ito, side na to. Tapos, check natin kung ilang output yung tinamaan. Pero bago ang lahat, siyempre check din natin yung may mga kalawang, kailangan natin yung tanggalin. Yung may mga kalawang. Tapos palitan natin. So bali ito na nga mga ka-G-Lovers, tinanggal na natin. So nag-check tayo isa-isa sa mga output na tinanggal natin na 4. So pag-check natin tong una natin tines, good naman siya. So 0.5, good. So itabi lang natin yan. So next naman, nung pag-test ko nito may leak. Ang baba na yan. So shorted pa nga. So balikuin na lang natin yung paa. Yan. Para hindi na natin mahalo. So bali itong parts na to ay C5198. Tapos yung mga kapartner niyan A1941. So pag check natin nung sumunod, bali good naman. Yan, good siya. So malamang sa malamang vice versa to.
So dalawa ay isang C5198 at A1941. So tingnan natin yung isa. Kanina C5198, ito A1941. Ibig sabihin, tigisa yung tinamaan. Good yung dalawa. Pero load up ano yun, nakabitan yung lock ng speaker. Puro may tip na nag-aragin. Ha? Puro may darang cake. Kakuha nagbakal sa akong karne. So palitan natin to ng bagong fuse para makapag-check tayo mamaya ng voltage. So, nakasulda pa nga ito mga ka-J-Lover. So okay lang naman yan. So mahina pa yung panulda natin uminit masyado. Nasira yung adjustable natin. So yan, tanggalan natin yung fuse, palitan natin yan. Tapos titingnan natin. Bali yung problema nito sa side lang na to na channel. Isang channel lang may problema. So may shorted nga. So, ang gagawin natin, i-check natin yung drive nito mga ka-J-Lovers. Titingnan natin. Pag may mga kalawang, kahit good sa kabilang channel, papalatin na rin natin. So, ika nga, kailangan natin siyang palitan para sigurado na talaga. Pag hindi natin siya pinalitan, ganun din, may kalawang. So, kalaunan, babalik din yan. So, kailangan natin siyang palitan. So, 10 ampere yung nakalagay sa board, tapos yung fuse niya 10 ampere din. So, lagay din natin 10 ampere para same rating lang sila. So, pag binabaan kasi natin, kung wala tayong pampalit, magkakaproblema tayo. Baka isang pindot lang natin mag-open agad yung fuse. Pag sobrang taas naman, pag may shorted, din ipopotok. So, sakto lang. So, hindi nagkakalaw yun, mga 9. So, 11. So, hindi nagkakalaw yun, okay lang yan naman. So, soldahin rin natin para iwas lost contact mga ka-J-Lovers. Tulad ng ginawa ng company nito, nakasolda. So, soldahin rin natin para iwas lost contact nga. Next natin ay check natin yung drive. Dahil sa may na short tayong output, so kailangan natin mag-check ng drive. Importante yun mga ka-J-Lovers. Check natin yung drive. Baka kasi may shorted din sa drive o may mga kalawang. Pero tinanong ko yung may-ari, baka nakabitan niya ito ng sirang speaker. So sabi niya baka daw, kasi meron siyang lumang speaker na naikabit. Nung pag-test niya, yung hindi na tumunog, umugong bigla, tapos nawala. So yan yung sabi na may-ari. So ito, kita nyo parang wala pa naman history ng repair, hindi pa naman siya na susolda maigi. So gagawin natin, check natin yung voltage biasing. So wala pa tayong tinanggal sa drive, check natin siya. So on natin siya mga ka-J-Lovers, tapos check natin. So nakaset na rin yung ano natin, yung multimeter natin sa DC. Yan, pinagin na natin. Tapos on lang natin, tapos test tayo. So pag test natin dito sa may fuse, hindi siya nag-open, so may 92 volts tayo. So ibig sabihin good, pumasok na yung supply. So naalis na natin yung shorted. So wala nang shorted kasi hindi na pumutok yung fuse. Naglagatik yung relay kanina, nag-switch on. So may 21 volts tayo sa relay. So may supply na yung relay, nag-on na siya. So magki-check tayo ng voltage biasing so sa end-to-end ng parts na to, itong output natin. So magkabilaan niya na. So dito, pag test natin, nagtaka ko ang taas. 6. So, pag tiningnan mo, parang ang taas, 'di ba? Parang abnormal. So, ganyan yung design nito. Parang ang taas kasi wala siyang control voltage na resistor, wala siyang control voltage na resistor. So, hindi siya magde-drop talaga na makikita mo agad na 0.5, 0.4. So, hindi mo siya makikita agad hangga't hindi mo siya nilagyan ng output. So, kabisaduhin nyo na lang yung galawan ng voltahe niya. So, almost the same naman sila. So, mapapansin nyo parang good naman. So ito yung tinanggalan natin ng output. So mamaya check pa rin natin yung drive nito. Ito yung tinanggalan natin ng output.
Yan, ito yung tinanggalan natin ng output. Yung paghawak natin sa input, yan gumagalaw naman yung voltahe. So ibig sabihin, may respond yung biasing nito. Yan, pag pinipindot natin yung input niya, yan, may respond yung voltahe. So tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. So ibig sabihin, may posibilidad na okay din. Pero titingnan pa rin natin yan. Tinanggal na natin. Yan. Sa kabila, good naman siya. Noon pag-test natin, nasa tama naman na voltahe. So, check natin. Itong nasa may bandang baba, check natin yan. Or tanggalin o palitan na rin natin kung kinakalawang na. Yan. Tingnan natin kung may tira pang voltage. So, wala naman. Safe na rin tayo sa pagtanggal ng mga parts. So, chinek natin yun sa capacitor. So, tanggalin lang natin to. Yan, tanggalin lang natin. Tapos, tanggalin natin yung mga nakikita natin na may kalawang. Pag may shorted na output, kadalasan ito chinecheck ko agad itong nasa may bandang heatsink nya. Itong C1740 yata to para dito sa ganitong model na amplifier. Pero sa concert, 9014 yata yung nakalagay. So dito parang C1740 yata to. Kung hindi ako nagkakamali. So ganyan yung part number. So check nyo yung sa may bandang heatsink pag basta may shorted kayo ng output. Kadalasan kasi inaabot yan, kadalasan mga ka-G-lovers. So hindi ko naman sinasabi na talaga, pero kadalasan inaabot yan. So nalilik, nababasag pa nga yan, nasi-short. So yan yung mga posibilidad na pwedeng abutin pag may shorted tayo na output. So check nga natin ito, malalaman natin na kung sira ba talaga. Basta hindi kasi masum ng camera natin, parang C1740 yata to. Yan. Kung sa ano siya, sa mga 5 auto, 9014 yung nakalagay sa may heatsink yan, or pwedeng 551. So check nga natin, malalaman natin kung inabot green ba to. Pag hindi to inabot, so ibig sabihin okay yung mga drive niyan. Pag inabot to, may posibilidad na may tama yung drive niyan. So yung mga resistor, check na rin natin yan mamaya. Yung mga fusible na resistor, yung 0.25 na 5 watts, tapos yung 4.7 ohms yata yan dyan na nakalagay sa base yata yan, sa base. So check din natin yan, mga fusible na resistor. So pag check natin ng transistor na to, yung tinanggal natin, yan, kita nyo naman OL diba good? Ibig sabihin walang problema to, hindi man naman kinalawang. So pwede natin tong ibalik mamaya. So, balik lang natin to. Tapos, check tayo sa mga drive. Yung mga kinalawang. So, bali ito, noong tinignan nga natin, yan, dami nung may mga kinalawang na. So, yung ibang resistor, hindi naman masyado kinalawang. So, basta yung mga kinalawang, kailangan natin ton tanggalin. Yan. Pero lahatin ko na tong drive kasi almost lahat na sila inabot na ng kalawang. Tapos dito yung jumper dito kinalawang ko. Kailangan natin siyang palitan din. So ito yung sa kabilang channel na good. Tapos yung mga pre-dev rin nito may mga kalawang din. So palitan na rin natin para sigurado tayo. So minsan kasi pagbihira magamit talaga yung ganitong amplifier, madali na siyang kalawangin. So importante lagi natin ginagamit masyado. So para hindi masyadong kapitan ng kalawang. So almost nilahat na rin natin yan dyan. Ito yung mga pampalit natin. Yan. Yung mga natira, hindi masyadong kinawang. Ito yung sa jumper, tinanggal na rin natin. Papalitan na rin natin yan. Tapos yung ibang talagang wala naman talagang kalawang. So hindi ko na siya tinanggal. So dito, tinanggal natin yung ibang resistor na may kalawang. So good naman yung mga 0.25 5 watts. So ito yung mga nakuha natin. So C5200 na pwedeng palitan na C2240. So yan, kinabit na natin.
nag-series pala ako ng resistor dahil wala ako dito na kaparehas na bali niyang resistor. So pwede naman yan tayo mag-series niyan. So ito naikabit na natin. So kailangan na lang natin tong i-resolder mga ka-G-lovers. So resolder ko lang to, tapos mag-check tayo ng na voltage biasing nito. So alamin natin kung okay na ba siya nung pagpalit natin ng drive. So bali pag check natin ng biasing nito mga ka-G-lovers. So kanina meron siya yan, same rin sila, mga nasa 0.6. Anong klaseng wire? So 0.6, 0.8. So ito yung walang output. So dito sa may output 0.5 naman, okay na to. So tulad kanina nasa 0.5. So lahat sila nasa 0.5. So next natin mga ka-G-lovers, dahil okay na rin naman, so same na rin naman na ang voltage sa may walang output natin. So gagawin natin, kabitan natin siya ng output, tapos check natin yung biasing nito ulit. Mag-check tayo ulit. Bali baka magtaka kayo sa voltage biasing nito pag walang output, magtataka kayo bakit ang taas. So wala kasi siyang control voltage na resistor. So baka magtaka kayo. So pag same na sila na ganun yung voltahe, almost magkakapareho, baka good na yung biasing niyan. So ang gagawin na lang natin ay magkakabit tayo ng output, tapos titingnan natin, malalaman na natin kung okay na yung biasing pag may output na talaga siya. So tapos check natin yung audio nito. So aalamin natin. Tapos testing na tayo sa sound. So kabit ko lang to mga ka-G-lovers, tapos test tayo mamaya. Dadagdagan tayo mabigay pa rin ng
Ay, diamond talaga. Supog man. So ayan na mga ka-J-Lovers, nakabit na natin yung output, nalinisan ko na rin yan. So check na lang tayo ng voltage biasing, so malalaman na natin. So pag check natin, nasa 0.4 na rin siya. Yan, 470. So almost same na sila, 470. Sa kabila, may na-check ako ng ano dyan, mga resistor din na kalawang, pinalitan ko, nag-okay na rin yung ano nito, yung biasing. Nasa 0.4 na rin yan, hindi na siya 0.5, kanina 0.5. So okay na to, kabitan lang natin siya ng speaker, tapos testing na tayo. Yan, nakakabit na siya. So ready for testing na tayo. Okay. Kita nyo naman, meron na siyang audio. So next natin, input naman yung ilalagay natin, tapos testing na tayo. Power on tayo sa input, tapos testing na tayo. Ayan na mga ka-J-Lovers, both lip and right okay naman yung tunog, parehas sila may tunog, so okay na to. Sana mayroon na naman kayong natutunan sa simpleng tutorial natin na to. So maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. God bless you all. Happy New Year.